Hey guys, para po pala sa nagtatanong kung paano mag-create ng own family. Madali lang po yan guys. Dapat wala kang family. Hindi ka nakasali sa family bago ka makagawa ng sarili mong family. Pag-click mo ng family or yung room, sa taas niyan makikita po natin yung create. I-click po natin yung create tapos lalabas yung ganitong form na fill upan natin. Una, yung family name. So, ikaw na po bahala mag-isip kung ano yung gusto mong family name, yun ang iyong family. Halimbawa, yung sa akin, gold miner. So, gold miner yung nilagay ko dyan. Tapos, yung sa family name plate, ilagay nyo dyan, pwedeng abbreviation ng family name nyo. Halimbawa, yung GM or kapag official na yung family nyo, pwede nyo ilagay dyan, yung sa may famous brand, i-type nyo lang dyan yung word na official or certified. Pwede yan. Tapos, dito sa how to join, i-click mo lang dyan kung gusto mong i-review, edi yung join after review yung ilagay mo dyan. Pero kung ayaw mo naman, pwede mo namang iwan lang na ganyan, join automatically without review. So, yung mga baguhan, automatic na sila magjo-join sa family mo. Dito naman sa welcome message, kayo na po bahala kung anong gusto nyong mensahe, yung pa-welcome nyo sa mga members. Sa akin yung nilagay ko dyan guys is yung zero liveliness is i-remove ko siya. Para aware sila na makikick sila sa family kapag hindi nila ginawa yung family task nila. Kasi importante kasi sa atin yun eh. Tapos, pag nagawa mo na yan, nasulat mo na, i-click mo lang yung create tapos makakatanggap ka ng $1 na red packet. Ito nga pala yung benepisyo ng mga family captain. Yung meron tayong chance na makuha natin yung $500 na red packet. Ito yung red packet na to ay sinisend out natin sa ating mga family main hall. Doon lang po siya pwede i-drop. Yung mga red packet na yan, pwedeng i-claim ng mga members. Maaari sila makakuha ng gold or maaari din silang makatanggap ng centavos. Siguro mga 29 cents or 59 cents sa Pinas. Sa akin kasi 10 cents yung natatanggap ko. Pangalawa, additional weekly family leader task na maaari tayong makatanggap ng nasa halagang $20 coins na libre every week. Pero guys, kapag hindi nyo nagawa yung task or hindi nyo natin na abot yung liveliness na kailangan, hindi mo yun makukuha yung coins na yun. Kaya mahalaga sa mga captain na talagang gumagawa ng family task yung mga members. Kasi pag hindi, wala din namang coins na makukuha para ipamigay sa mga members. Kaya ang ending, yung mga captain ay obligado talagang mag-recharge. Pangatlo, sa family daily task at sa mga family events, ang captain ay maaring makakuha ng extra red packets at saka yung gold coins, equipment at iba pang benefits. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin dito sa equipment, pero yung sa akin kasi yung mga equipment natin ay nakakuha lang naman natin yun sa paggawa ng family task dyan sa may treasure box at saka yung sa fragments mula sa farm kapag nag-harvest ka kasi nagko-collect din ng fragments bawat harvest at saka yung umaakyat ka sa mga PK, doon nakakuha ka din ng mga fragments kapag nanalo. So, yun ang pagkakaalam ko dyan sa equipments. Pero yung ibang benefits, wala ko masyadong maisip na benepisyo para sa mga captain. Minsan, mas marami pang sakit sa ulo kaysa benepisyo. Kaya, yan guys, ganyan lang kabilis yung paggawa ng sariling family. Pag na-create mo na yan, lalabas yung parang ganito. Magkakaroon ka ng parang ganito. Yung pinakaunang room, yan yung parang main family hall nyo. Tapos, ikaw naman na may sarili, kapag umabot ka na sa level 40, pwede ka na mag-create ng sarili mong room, magkakaroon ka din ng mga kagaya nito. So, ayan lang, ganyan lang kabilis yung paggawa ng sarili mong family. Sa mga gusto pong gumawa ng sariling family, meron po akong i-advise sa inyo. Dapat alam nyo po ito. Kailangan nyo pong magpapa-official ng family bago po kayo magka-earn ng diamonds. Kung hindi po kasi official yung family ninyo, hindi po kayo kikita sa diamond. So, sa farm lang kayo kikita.
Kaya pag-isipan nyo po muna kung gusto nyo po ba talagang maging owner ng family. Kaya nyo ba yung responsibility? Syempre, kailangan lagi kayong online. At syempre, knowledgeable kayo tungkol sa app na to kasi kayo nga yung family leader ng family mo. Dapat ikaw yung magbe-briefing sa mga members mo. Ikaw yung magtuturo sa kanila. Tapos, as a head of family, responsibilidad mo na magbigay ka ng gift para sa mga active na members mo. Kasi syempre parang ano yun, tinulungan ka nila para maabot mo yung level ng family mo. Kasi yung level kasi ng family natin, naka-base yan sa family liveness. So kung wala kang active na family members, walang family liveness, hindi magle-level up yung family mo. So sa level 1, iilan lang, hindi ko maalala kung 40 ba o 60, pero nasa ano yan parang 40, 60, level 3, 90 or 80, parang ganon yung capacity ng members na pwedeng pumasok sa'yo. So sa akin kasi level 8, meron pwede akong magkaroon ng 200 members. Pero yung ginawa ko kasi guys is, tinanggal ko na lahat ng mga hindi active. Kasi pagdating ng family mining, mas malaki pa yung nasasalaw nila kumpara sa mga active talaga. So, yung tinira ko lang talaga is yung may mga liveness. Yan, yung kahit 10, tinira ko yung mga zero liveness na to, tatanggalin na to. Every Saturday nagtatanggal talaga ako. So pag-iisipan nyo muna kung kaya nyo, kung sa tingin nyo hindi nyo kaya, mas mabuting mag-apply na lang kayo as apprentice para ma-unlock nyo yung Diamond Wallet at kikita na kayo sa trading. Or kapag nakatanggap kayo ng mga gift, may nagbibigay sa inyo ng mga regalo, makakatanggap kayo ng coins at saka diamonds. Yung diamonds is na-withdraw din yun. Dito yan. Pag-click mo ng my earnings, makikita mo yung diamond. At isa-screen ko na lang ilagay kasi baka yung reflection ng screen. Meron ditong $1 withdrawal, $5, $10. Yan yung pwede mong amount na withdraw, 15, 20. So, sa akin kasi, meron na akong $40. So, paabotin ko to siguro ng $50 bago ko siya withdrawin para isahan na. So, yan lang po kung paano mag-create ng family. Paano mag-create ng family, may side topic pa no? So, yan po. Sana nakatulong po sa inyo. Sa nagtatanong po nito, pasensya na po. Medyo matagal ko siya nasagot. Although, nasagot ko naman siya sa comment. Naipon ko muna yung topic para isang araw ko siya gagawin. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood.